hello guys! Mega love shout out po sa inyong lahat at magandang araw po, mapagpalang araw po sa inyong lahat na mga andyan sa buong team Kalingap community. Mega love shout out po sa inyo. Another reaction po ang gawin natin ngayon guys, kasi isa to sa tugtog lang to kahapon sa tugtog lang to kahapon sa doon sa nire-react ko kahapon sa asawa ni ni Dr. Love, yung tungkol sa doon sa na-upload niya na doon sa dati nilang beneficiary. May paglabag nga ba? For me, malaking paglabag talaga. Kung sakaling may magreklamo yung mga bata, malaki ang laban ng mga bata talaga. Kasi mayroon ditong tinatawag na psychological abuse or mental abuse. Pwede lalo pag lumapit to sa DSWD, may malaking laban ng mga bata. Kasi unang-una, in the very first place, yung sinabihan ng isang vlogger na yon ay minor de edad. Pero bago tayo magsimula guys, suportahan po natin ang buong team Kalingap, Val Santos Matubang, Kalingap Batid na Vlogs, at sa lahat ng mga Kalingap reactors at Kalingap charity vloggers. Salamat sa mga like and share. So ito na nag-live yata si doon daw to nag-comment daw ang isang Marian doon daw sa live yata, I think kay Lods Cabalbas TV. Ayun ba yun? Dati kong kasamahan yan. Nag-comment lang isang Marian Aras, kung talagang siya to, talagang kasi kung intindihin natin yung comment ni Marian, something like na hindi maganda ang sabihin hindi maganda ang relasyon between dito kay Mrs. Love, Dr. Love at saka dito sa kanilang beneficiary. Kasi kung intindihin natin, kung i-analyze natin yung mga sinasabi ni Marian dito sa comment. So ito lang yung basahin natin. Waiting na lang po ako sa mag-vlog sa amin. Malaman nyo po ang totoo. So mapapaisip ka. So ano bang mga katotohanan? Ano bang mga katotohanan na maaring pasapugin dito ni Marian? May mga ganyan Kasi gusto na lang daw. Tapos gusto ko po talaga sana na magpa-interview para malaman na ng lahat. So ano ba ang gustong pasabugin dito ni Marian at ano bang gusto nang malaman ng lahat? So yan ang pakakaabangan talaga nating lahat ngayon kung my God, mukhang may to. Kasi unang-una kasi guys, as a charity vlogger, ito lang po, hindi ko po kayo inaaway mag-explain lang tayo dito. Pag sinabi kasing charity vlogger, ando na yung bukal sa loob ang pagtulong. Nasabihin na yung pagiging isang humanitarian ay hindi lang yun na talagang galing sa puso mo ang pagtulong talaga. Pero kung pagbasihan natin yung napanood natin doon sa isang vlogger na tawag nila si Mrs. Love, marami po ang nagulat, maraming nawindang at maraming nabigla doon sa kanyang pinagsasabi sa bata. So yun. Unang-una, pwedeng magreklamo dito ang bata kung sakaling mapalapit to sa DSWD, malaman ng DSWD, malaki ang laban. Kasi unang-una, yung tinatawag nating psychological na malaki ang laban talaga nila. Psychological abuse. Kasi minor de edad, pagsabihan mo ng ganyan, paimportante, ang mahal ng gasolina, papaimportante ka pa, sa daming sinasabi, na which is maling-mali yun. So dito siguro, mas maganda mas unggan na nga siguro kung si Kuya Val ang makausap nila ni Marian para malaman yung buong katotohanan. Mas okay yun. Kasi parang mayroong gustong pasabugin dito may gustong sabihin dito or something like mayroong gustong isawalat dito ang isang Marian about dito sa isang charity vlogger na tumutulong daw sa kanila. So yun. So alam ko malaki ng kinita ng charity vlogger na to dito sa mga bata na to. So hintay natin dito talagang yung sino kaya maka-interview kay Marian para malaman natin yung sinasabi niya malaman yung buong katotohanan. So ano kaya ito? Kasi hindi kasi kaya aya or something like ang pangit kasi ng mga sinabi. Although kahit sabihin natin walang muna, pero yung daw siya magsalita kasi yung asawa niya si Mrs. Love, hindi po yun
kumbaga pang-abuso po yun sa emotional naramdaman ng bata. So, alam na natin na talagang kung malaman ng mga DSWD, malaki ang laban dito ng mga bata. At maaaring mareklamo talaga dito itong isang charity vlogger na to nang dahil sa kanyang pinagsasabi. Kasi wala pa akong napanood na charity vlogger na nagsasalita ng ganon, sa totoo lang. Bukod tanging siya lang na nagreklamo, mainit, nagpapa-importante, ganito, ganyan, bla bla bla, etc. etc. Sa intro pala ng vlog, mukhang hindi na kaya-aya. So, yun. Bilang charity vlogger kasi, ando na yung galing talaga sa puso ang pagtulong mo. Mabait ka, mahinahon ka, mahaba ang pasensya mo. Kasi yan yung pinili mong karera eh. Yan yung pinili mong karir eh. So, yun. Ang mali lang kasi dito, dapat kasi dinilit na lang. Hindi na, something like kasi, ang dating kasi sa vlog na yon, parang pinapahiya niyo yung bata. Yun yung dating talaga. Na sinasabing ganito, ganyan ang batang to, no? Which is maling-mali yon. Well, malaman na natin yan or hintayin na natin kung sino yung maaaring makapag-interview dito sa kina Marian o kina Darlene. Kasi maling-mali talaga yung ginawa ni Mrs. Love, sa totoo lang. Nandun yung, siguro alam naman lahat to, yung sinasabi ng psychological abuse or mentally abuse. So yun. Angkop talaga doon na pwedeng ireklamo talaga. Maling-mali. Sana may interview ni Kuya Val. Yun. Mas maganda kung si Kuya Val ang maka-interview para malaman ng lahat. Kasi kung pagbasihan natin ang comment ni, yung comment ni Marian kasi, parang maaamoy natin, ma-analyze agad natin na something like na hindi maganda ang relasyon ng isang charity vlogger at saka ng isang beneficiary. So yun. Kasi kung ito analyze natin sa sinabi ni Marian, waiting na lang po ako sa mag-vlog sa amin na malaman nyo po ang totoo. So ano ba yung sinasabing katotohanan? Mayroon ba mga kasi alam ko may mga issue pati about sa pag-upload na kita do yung ganito ganyan. Well, actually sa bagay hindi ko naman ang content yan, na content ng ibang reactor. Gusto ko po talaga sana na magpa-interview para malaman na ng lahat. So yun yung pag-aabangan kung ano ba tong malaman natin. Palaman ng lahat. Mayroon ba hindi na daw? Mayroon bang nangyari hindi kaya-aya? Something like that. So, maghintay na lang tayo kung sino yung charity vlogger na maka-interview. Mas maganda talaga si Kuya Val ang maka-vlog nito or maka-interview. Mas okay yun. So, yun yung mga sinabi ko. Kasi kung maganda ang kanilang relasyon between sa charity vlogger at sa kanyang taong tinutulungan o sa kanyang beneficiary, walang ganyang comment eh. So ibig sabihin, hindi talaga maganda yung yung kanilang relasyon. So I smell something fishy. Parang may naamoy akong hindi maganda. Kung sakaling kung ano ba yung ibubulgar ng isang Marian. Yun. Kasi bakit ba kasi nagawa yun? Dapat kasi hindi na sinabi sa vlog. Yun. Kung mayroon man, free ipagpalagay natin na may masamang ugali yung beneficiary mo, hindi mo na kailangan ipangalandakan sa vlog mo na ganito, ganyan siya. Hindi lahat kailangan i-public. Kung mayroon tayong malasakit doon sa taong tinulungan natin, kasi lahat naman ng mga tao may mga ugaling hindi natin ang gustuhan eh. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang ibulgar o ibunyag o iparinig o ipakita sa madlang people. Yun ang pagkamalin doon kasi unang-una iniisipin natin na yung binavlog mo minor de edad. Yung sinabihan mo ng maarte, mainit ang araw, nagpapa-importante, minor de edad yan. So dyan palang simplang ka na plakta ka na pwede ka talagang ireklamo diyan. Yun. Psychological abuse. Yun. May kaso pa yung ganon. Di ba? Lahat naman tayo may mga ugaling hindi So hindi porket may ganon. Kasi dapat pag sinabing taong tutulungan mo, iniingatan mo. Pag alam mong hindi maganda yung ugali, so stop na. Huwag mo nang huwag mo na i-vlog. Pero ang dating kasi dito sa vlog mo, pinapahiya mo yung bata eh. So ano na lang ang mararamdaman ng isang minor de edad nung napanood na yung vlog mo na in-upload mo?
Unang-una, masasaktan yon, iiyak. Yun. At ang nakapagtaka lang dito na sinabi na ni Marian na gusto niya magpa-interview para malaman na yung buong katotohanan. So ano ba yung sinasabing buong katotohanan? Sa madaling salita, basta I smell something fishy. Waiting na lang po ako sa mag-vlog sa amin na malaman niyo po ang totoo. So ano ba yung sinabing katotohanan? Yun. Ano kaya yun? Gusto ko po talaga sana na magpa-interview para malaman na ng lahat. So, ano ba yung malalaman natin? About ba to sa ano? Or mayroon ba mga unfinished business? Or mga something like na, ano? So sana nga may interview ni si Kuya Bal ang maka-interview or makapag-vlog niyan. Kasi ulitin ko lang po, hindi ko po kayo inaway bilang charity vlogger. Nagre-represent niya na mabuti kang tao, matulungin kang tao, mabait ka na tao. Pero doon sa pinakita mo, hindi ko masabing charity vlogger ka. Napipilitan ka lang dyan sa ginagawa mo kontra gusto. Dapat mga ganong vlog na sabihin natin nagtataray o sabihin ayaw magpa-vlog, dapat hindi na sinali, dinilit mo na lang. Bakit kailangan pang i-upload? Yun ang malaking tanong. So kung magsasalita na rin tong tao tinutulungan nyo, so hintayin nyo na lang kung ano ba yung maaaring pasabugin niya. Yun ang maganda doon. Para malaman daw yung buong katotohanan. Ang tanong, ano ba tong katotohanan na to na sinasabi ni Marian? Di ba? So, antay-antay na lang. So hanggang dito lang guys. Maraming salamat po sa inyo. Sana wag kayong wag kayong kung mapanood niyo naman to, wag kayong magalit sa akin kasi binibigyan ko lang ng reaction yung vlog nyo, tsaka yung comment ni Marian. So dito na magkalaman yung buong katotohanan. Mayroon bang nangyaring hindi maganda? Mayroon bang pang-ano? Or basta, hintayin na lang natin. Yun na lang. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa lahat. Wow Life TV at magandang araw po sa inyo. God bless po sa lahat. One Kalingap, one family.